kapatid, magandang araw, tanghali, hapon at gabisan man sulok naman to. Narito naman po ako at mayroong ibabahaging topic sa inyo. Ito po ay ni-request ng isang aking taga-subaybay at aking taga-panood ng aking mga video. Ang itatopic natin ngayon mga kapatid ay about sa gayuma. Kung totoo daw po ang tinatawag na gayuma. Ito mga kapatid, bago po ako magsimula ay binabati ko po muna ng mga magandang araw ang mga kapwa ko manggagamot, mga antingero, antingira, at ang lahat ng mga nagsusubaybay sa aking mga YouTube channel at FB page ko at sa aking Facebook account. Yan po, binabati ko po kayo ng magandang araw, tanghali, hapon at gabisan man sulok ng mundo. At lalong-lalo na sa aking mga nanonood at nagtitiwala sa akin. Ito mga kapatid, ang itatopic ko, kung totoo po ba ang tinatawag na gayuma. Ito po mga kapatid ang akin pong isinaliksik at ako po'y naghanap po ng kung totoo nga po ba ang tinatawag na gayuma. Based sa aking bilang manggagamot ay ibinabahagi ko po na totoo po talaga ang tinatawag na gayuma at akin pong papaliwanag sa inyo kung ano ang mga pamamaraan, kung ano ang mga bisa, kung totoo ba ang gayuma, may masama bang epekto ang mga ito, at kailan iepekto ang tinatawag na gayuma o permanente ba ang epekto ng tinatawag na gayuma. Ito mga kapatid, at sisimulan ko ang topic na ito about sa gayuma. Ano nga ba ang tinatawag na gayuma? Ito po, at akin pong babasahin lang dito sapagkat ito po ay aking tinype ko lang at para maibabahagi ko sa inyo kung ano ang mga pamamaraan ng mga taong manggagayuma. Ayan po mga kapatid, at hindi po ako manggagayuma. Ito lang po ang mga ginagawa ng mga taong manggagayuma, kung ano ang mga pamamaraan. Ito na po mga kapatid at aking sasabihin sa inyo. Ang gayuma o lumay ay isang klase ng ritual na ginagamit upang mapaibig ang isang tao, maibalik ang pagmamahal ng relasyong nanlamig o ng gloko at mapatatag ang isang relasyon. Ayan po. Marami ring nag-iisip na may isang klase nito ayon sa love potion. Ayan po. Isang likidong ihinahalo, karamihan, isa lamang ang mga napakaraming uri ng gayuma sa pag-ibig. Bukod yan ay mayroong ding gayuma na ginagamitan ng, ayan po mga kapatid, ito po ang mga ginagawa ng mga manggagayuma. Ito po ay iba't ibang klaseng herbal na tinatawag na love potion na inilalagay sa pagkain at kung ano-ano pwede ring sa inireregalo nila. Ayan po, marami po ang pamamaraan ng mga yan ayon sa aking mga nagamot. Ayan mga kapatid, at naway pakinggan po ninyo ito. Ito pa ang iba't ibang uri ng pamamaraan ng ginagawa ng mga manggagayuma na yan. Ito mga kapatid, ginagamit ang mga buong pangalan. Ayan. Larawan o litrato. Ayan. Damit o salawal. Ito rin po ang laway. At ginagamit din ito sa mga pagtitig. Ayan. Mga kandila o sabote. Ayan po ang mga pamamaraan. Orasyon o paulit-ulit na dasal, isa rin po yan sa mga tinatawag na mga gayuma. Ayan po. Ang pag-aalay ng pagkain, ito po mga kapatid, ang ikasiyam, ang pag-aalay ng pagkain o inumin sa mga diwata o espiritu ng kalikasan. Ito po ang mga gumagawa niyan ay mga kalimitan, mga babaylan. Ayan po, mga iba't ibang klase na mga nag-aaral na mga black magic. Ayan po ang mga ginagamit nila para sa papaibig. O yan ang nagpapagawa sa isang tao. Ayan. Ito po. Totoo ba ang gayuma? Ito po mga
kapatid. Maraming tao ang natulungan ng mga gayuma dahil hindi sila nagduda na maging solusyon ito sa kanilang suliranin sa pag-ibig. Kaya sinasabi nating nakadepende rin ang paggamit, ang epekto o resulta. Kung napangungunahan ka ng takot o pagdududa, huwag ka nang mag-aksaya ng panahon dahil wala ring maitutulong ang paggamit ng gayuma sa iyo. Ayan po. Dapat ding tandaan na nakasalalay dito ang proseso at bisa ng ritual. Kung hindi ito maisagawa ng naaayon sa tamang proseso, tiyak na wala itong patutunguhan at maaaring pa itong magdulot ng masasamang epekto sa paggawa ng paggagamitan nito. Ayan po mga kapatid, hindi po basta-basta ang pagre-ritual mga kapatid tulad ng ginagawa nilang pagpapaibig. Once na nagkamali po ang gumawa niyan at ay maaapektuhan po ang ginawa nila. Ayan po. Ito naman po, may masamang epekto ba ang tinatawag na gayuma? Tandaan, hindi likas na masama ang gayuma o anumang ritual sa pag-ibig. Nagiging masama lang ang epekto nito kung gagamitin sa masama o hindi masusunod sa tamang proseso. Hindi sinasabing tamang proseso, ito ay tumutukoy sa mga senyales na pamamaraan na ginagamit o gagamitin sa ritual upang tiyak na makakahalina ng gagawa ng mga masasamang elemento o espiritu. Kaya mag-ingat sa mga libreng ritual na nasa internet dahil karamihan sa kanilang detalye ay hindi sumusunod sa tamang proseso. Ayan po mga kapatid, dapat po tayo magdoble ingat lalo na sa mga nagsilabasan o nagsulputan sa mga internet ngayon dahil hindi po natin alam kung ano po ang mga pamamaraan na yan, kung ano pong mga orasyon na ang kanilang binabahagi. Meron pong iba na ganto ganyan pero ang natatawag nyo hindi magandang espiritu kundi mga demonyo. Maaapektuhan po ang inyong mga taong inyong gagamitan na mga orasyon o kung anumang mga halamang gamot na panggagayuma dahil po ang mga orasyon po ay mga espiritu po ang mga tinatawag dyan. Sila po ang kikilos niyan kung magsasagawa o isasagawa ng mga manggagayuma o gumagawa ng gayuma ang mga pamamaraan na yan. Ayan po. Kailan nga ba iepekto ang mga gayuma? Ito po. Depende po yan sa mga sitwasyon mga kapatid. Kung gagamitan mo ito ng pababalikin ang isang ex, mas mabilis ang epekto. Kung wala pang isang buwan bago kayo nakapaghiwalay. Kung hindi naman aasahan na magiging matagal pa yung paghihintay mga kapatid. Kung ito naman ay pampaibig ng taong gustong makakakita ka ng resulta sa loob ng 2 linggo. Ayan po. 2 linggo lamang kung malapit ka sa kanya at wala siyang ibang nagugustuhan kung kabaligtaran. Halimbawa, ang ekstranghero kayo sa isa't isa, may iba nang nagmamay-ari sa kanyang puso, maaari rin itong tumalab, ngunit maaring abutin ito ng ilang buwan o taon. Tandaan na may pagkakataong hindi umepekto ang isang gayuma lalo na sa sobrang layo o katotohanan ng iyong gusto. Halimbawa, ang gagayumahin ng isang tao ay hindi pa naman nakakausap o nakikita sa personal ay maaaring suntok sa buwan. Ayan po mga kapatid. Ayan po, dapat po nating bago po tayong isipin na ang mga pamamaraang iyan ay siguraduhin po ninyo na buo po ang inyong desisyon sapagkat ang paggagayuma po ay meron pong balik iyan. Yan po, meron pong ibang nasisiraan ng ulo, meron pong iba kinukontrol, kasi pag nagagayuma po ang isang tao ay parang kinukontrol ang isip niyan, lagi pong lutang, tulala, wala sa isip, laging mainitin ang ulo. Yan po ang mga senyales ng mga taong nagayuma. Ayan po. At hindi nakikinig sa mga sabi-sabi ng iba. Ang kanyang iniisip ay ang kanyang pangsarili lamang. Ang kanyang iniisip.
At mga kapatid, ang sa akin na naman mga kapatid, hindi po ako ng tinatawag na nanggagayuma o nagpapaibig ng mga taong hindi magkakagusto mga kapatid, dahil ayoko pong bumalik sa akin ang karma o bumalandra ang karma, dahil po ang panggagayuma po ay napakagrabe po ang karma na gagayumahin mo ang isang tao na hindi mo gusto, sapagkat ito po mga kapatid ay ang gumagawa lamang po niyan ay mga taong makasarili at may mga intensyon sa mga kapwa nila. Ito mga kapatid, kaya nagagawan ng gayuma ang isang tao o naghihiwalay ang magpapamilya, dahil po dalawa lang po yan, may isang intensyon at merong isang pagnanasa. Ayan, minsan po mga kapatid, meron pong pagnanasa na gusto nilang gagayumahin para masira ang kanilang pamilya, at meron din pong isang intensyon tulad ng mga taong mayayaman o kung ano, material na bagay. Yan ang ginagawa nila para gayumahin ang mga tao na walang kaalam-alam, gagayumahin nila. Tapos kung ano yung mga intensyon, kasi pag nagagayuma po ang isang tao mga kapatid, binibigay po kung ano po ang hinihingi ng taong nanggayuma sa kanya ay binibigay po. Yan po ang mga pero may balik po yan mga kapatid. Pag yan po nag-expire ang gayuma, ay talagang kawawa ang nagpagawa niyan. Totoo mga kapatid, ang lahat ng uri ng love spell ay may hangganan mga kapatid. Kaya bago po ninyo pag-isipan na gawin ang mga ganyang pamamaraan, ay isipin ninyo ng mabuti na walang pamilyang masisira, walang mga anak na naapektuhan. Kasi po mga kapatid, tulad ng mga pagbaklasan, ito po mga kapatid, ang ko sa inyo, tulad ng baklasan po mga kapatid, hindi po madali ang pagbaklas ng isang gayuma. Yan, at pababalikin ng isang manggagamot ang taong nagayuma. Hindi po basta-basta mga kapatid, dahil po mayroon pong pagre-ritual na pagpapabalik ay hindi nababasag ng 1 linggo, 2 linggo. Ang pinaka diyan mga kapatid, buwan, kalahating buwan at 1 taon na baklasan yan sa matanggal ang gayuma o kailangan baklasin sa isang tao mga kapatid. Kasi po mga kapatid, pag habang tumatagal ang gayuma sa isang tao na hindi natin nababaklas o nakakalas, ay mas lalong tumatagal ang pamamaraan ng pagbaklas diyan. Kasi hindi po basta-basta ang pagbaklas ng isang gayuma. Aabot ka po talaga ng buwan, kalahating taon o 1 taon. Kasi po hindi po basta-basta, dahil nakapasok na po sa katawan o nakalukob na sa kanya, mahirap na pong basagin yung mga yan. Na kailangan konting tiis lang po at paniniwala lang po sa taas para matanggal ang gayuma na yan. Ayan, kung willing namang magpagamot ang taong ginayuma, ay madali lang pong gamutin yan sa aktual. Pero kung gagamutin na kayo naglalabo-labo o naghihiwalay na o nagkalabuan kayo inyong pamilya, ay mahirapan po tayo sa pagpapabalik niyan. Kasi marami pong mga pamamaraan, susunod po tayo sa proseso niyan, sa tamang proseso. Di natin namamadali yan ang pamamaraan ng proseso ng pagpapabalik ng taong minamahal o pagpapaayos ng mga inyong pamilya na nawasak o nagkahiwalay dahil sa pisting gayuma na yan. Kailangan po nating dumaan sa tamang proseso. Ayan, mga kapatid, nawa intindihin po ninyo ang aking hinaing na hindi po basta-basta o hindi nababasag ng ilang linggo, ilang buwan ang gayuma. Kahit magtanong po kayo diyan sa mga taong mga manggagamot na sinasabi nilang isang ritualan lang ay nababaklas na, ay hindi totoo 'yun.
Hindi totoo yung mga kapatid, yung mga ganyang mga manggagamot, mga bulaan yung mga yan. Kailangan dyan, ano po kayo niyan, may mga pamamaraan po yan kung ano po ang mga dapat gawin para magbalik ang mag-asawang nagkahiwalay. Ayan. At kailangan po nating ipagdasal at magdasal sa Panginoon na naway sana'y dumating ang isang araw, ilang linggo, na bumalik po at makalas ang sa ulirat ang mga taong nabiktima ng gayuma. At pag nakalas po yan, ang gayuma sa kanyang katawan ay marirealize niyan na mali pala ang kanilang ginagawa. Kasi pag na ano po ng spell ang isang tao, ay sa paningin niya sa kanyang sarili ay tama, ngunit sa paningin ng ibang tao ay mali. Yan po para malaman kung under siya ng spell. Ayan. Hanggang dito na lamang po mga kapatid, at naway magustuhan po ninyo ang aking topic na about sa kung ano ang pamamaraan o kung ano ang mga naidudulot ng mga gayuma. Sa totoo lang po mga kapatid, advice ko lang po mga kapatid, hindi ang gayuma po ay grabe po ang balik ng gayuma. Ayan po. Di na po natin kailangan na gayumahin ang isang tao para mapaibig. Kung sakaling na may nagugustuhan kayo, wag ninyong idaan sa mga ganung bagay kasi pangit po 'yon. May maapektuhan kung hindi ang inyong biktima, ang inyong pamilya sa susunod. Kasi pag once na tatanggal yan sa inyong biniktima ay talaga mawawala ang ang bisa niyan, ay maapektuhan yung mga anak nyo kung sakaling nagkalabo-labo kayo. Kasi yan, may expiry date din yung gayuma. Depende lang po yan kung may alam yung nun. Kasi pag yan talaga nawalan ng bisa ay talagang huyo ka talaga dyan. Ayan mga kapatid. Kung ayan lang ang aking masasabi at hanggang dito na lamang po, at God bless us all. Naway magustuhan po ninyo ang aking topic na ito na about sa gayuma. God bless us all sa mga nagpapagawa po sa akin ng ritual para magpabalik ng ang inyong minamahal o ang inyong mga asawa. Ay ginagawa po natin yan ang tamang proseso. Huwag po kayong magmadali kasi po hindi po basta-basta. Kasi po may oras po yan, may oras, may araw ang paggawa ng mga ganyang pamamaraan. Kaya po hindi basta-basta. Huwag po kayong magalit sa isang manggagamot, sapagkat pagkatiwalaan po ninyo yung mga manggagamot na totoo, at saka samahan po ninyo ng dasal na sana bumalik sa dati ang inyong relasyon, yung pamilya, at magkaayos ang inyong mga dating alitan at magpanibagong buhay. Ayan po. Kung ano man ang mga pagkukulang ninyo, dapat lumabot sa ganung ay ipagpasa Diyos nyo na lamang, sapagkat marami talagang tukso dito sa mundo. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa mga makamundong palayawan. Ayan, hanggang dito na lamang po at God bless.